ang Dean ng Graduate School of Law ng San Beda University, si Father Ranhilio Aquino. Father Aquino, sir. Father, good morning na imbang gabigat. Apo pa di ka naragsak ng panagkasangay, Apo. Good morning, Father. Hindi, no, my birthday is February. O yan, sabi ko. Oh, belated happy birthday. Belated. Kung gusto mo, ayaw mo ng belated. Advance happy birthday. Thank you. Kulang-kulang din pala si Father. February. Ikaw talaga. Ano, Father? February 14 po kayo. Ayan. Hindi February 14 eh. Ayan. No, February 2. February 2. Ayan. Okay, din Father Rani Aquino. Ayan. Kaya po namin kayo tinawagan. Ayan, mahingan po namin kayo ng opinion. Ayan. Abay, pwede bang huwag sundin? Igalang ang arrest order ng International Criminal Court dahil unang-una hindi na po tayo member din Rana Aquino, sir. Hindi pwede kasi nung tayo'y member pa at tayo'y naging partido ng Rome Statute, may isang obligasyon doon na nakasaad sa statute ng court na pag hindi na tayo member, tayo pa rin ay tutulong na may patupad ang mga utos ng hukuman na nauugnay sa mga kasong inumpisahan na imbestigahan nung tayo'y member pa. So yan ang isang obligasyon na ating tinanggap nung tayo'y member pa ng Rome Statute. At precisely, ngayon na hindi na tayo member, yan ang isang obligasyon na nananatili at nanggaling dun sa pagiging member natin. So, it is a treaty obligation that we assumed when we were still members. So, kahit na hindi na tayo member, that is precisely an obligation that remains despite non-membership. Ayan, hindi na po ba kailangan ng tawag nito, opinion o order from local court? Ayan, local court na siyang hinihiling ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat daw local court, korte natin ang sasang-ayon o tututol dito sa arrest warrant mula sa ICC, Father, sir. May batas tayo, Republic Act 9851, na nagsasabi na kung ang isang krimen na hinaharap ng isang nasasakdal ay crimes against humanity, ang pamahalaan pwedeng hindi mag-imbestiga, pwedeng hindi maglitis, kasi kanyang isosurrender sa isang tribunal, international tribunal, ang nasasakdal kung itong international tribunal ay may jurisdiction. So, ito ang desisyon ng pamahalaan na isurrender si Bato. So, hindi na kailangan talagang dumaan sa domestic court. No? Dadaan sa domestic court kung ang pinag-uusapan natin ay extradition. Extradition ay isang request ng isang bansa na ipadala sa kanila ang isang nasasakdal na nagtatago dito sa Pilipinas. Pero hindi kasi ito extradition eh. Ito ay surrender ng isang nasasakdal sa international tribunal, na may jurisdiction sa kanya. So, Father, based po doon sa mga explanation nyo po, so technically sa nangyayari po ngayon ay dapat po na arestuhin na talaga si Senator Bato at ito po bang ginagawa ng Senado naman po sa side po ng Senate na pagbibigay ng protective custody kay Senator Bato, ito po ba ay naaayon sa batas at po pwede po nilang gawin kasi up until now po ay si Senator Bato ay nandito po sa Senado? Yung protective custody na yan ay walang basehan yan sa batas. Konsepto na inimbento lang sa kagustuhan ni Peter Cayetano na protektahan
ang isa sa mga member nila. In fact, alam nyo, ang nangyayari ngayon, Opo. maling-mali kasi pinapakita niya sa bansa na pag member ka ng Senado o may mga matataas kang kaibigan, kaya mong lusutan ang mga paratang at kaso sa inyo. So there is no such thing talaga as protective custody. Walang basahan yan sa saligang batas o sa anumang batas natin. So, dapat ba sumurrender na si Senator Bato? Pero ang hirap naman nun, dadalhin sa The Hague. Ayan. Ayaw daw niyang makasama ang dating Pangulong Digong doon. Ayan. So, ano ang alternatiba o no alternatiba kundi sumurrender, Father Aquino, sir? Yeah, kasi there is a standing warrant. So, talaga kailangan mag-surrender si Bato in the same way na inaresto si Digong at pinadala sa The Hague. No? Alam mo, kung talagang wala siyang kinakatakutan, dapat harapin niya ang paglilitis sa The Hague. Kasi nakita naman natin lahat ang mga proceedings sa The Hague. Talagang matino ang mga judges, walang kinikilingan, at patas lang ang sinusunod nila. So makakasiguro siya na sa pagharap niya sa The Hague, patas ang maging treatment sa kanya. Dapat harapin niya rin ang pananagutan niya. Ayan. Makatulong po ba sa kaso niya din na pagkahalimbawa ay tipong voluntary surrender? Ayan. Makamitigate ba, mapapagaan ba yung kanyang kaso sa ICC kung gawin niya yon? Sa Philippine law, talaga voluntary surrender is can mitigate. Pero international criminal law, ito kasi umiiral dito. At iba ang mga reglamento ng international criminal law. Ang mga rules na sinusunod ng ICC ay kanilang rules of procedure and evidence at saka yung Rome Statute. So iba ang pag-unawa nila sa criminal law. Iyan ang isang subject ng tinuturo ko din, international criminal law. At talagang iba ang treatment ng procedure sa The Hague. No? Father, just in case po, dahil meron pong TRO, and humihiling po ng TRO si Senator Bato sa Supreme Court, pero naglabas po kahapon ng Supreme Court ng kanilang desisyon, pero pinagkokomento po nila si Senator Bato. Just in case po mag-grant, mabigyan po siya ng TRO. Kasi po nabanggit nyo kanina ay hindi naman nakailangan ng sa local court. Pero pag i-grant po ng Supreme Court yung TRO po ni Senator Bato, ito po ba ay mag-a-apply? I mean, valid siya po, pwede siya? Yes. Pag nagbigay ang Supreme Court ng TRO, hindi siya pwedeng arestuhin habang umiiral yung TRO, no? Pero yun nga ang isang importanteng punto, no? Tumakbo siya sa Korte Suprema kasi natatakot siyang maaresto. Humiling siya ng isang TRO, hindi pinagbigyan ng Supreme Court. Kasi kung nakikita sana ng Supreme Court na may isang karapatan na malalabag dahil sa pag-aaresto sa kanya, dapat pinagbigyan nila at nag-issue sila sana ng TRO. Kasi a TRO is urgent in nature. Pero hindi siya pinagbigyan. So, ang signal doon ay walang nakikita ang Supreme Court na hadlang upang ipatupad yung arrest warrant. Pero sa katanungan mo, kung anong resulta kung may ipapalabas sa TRO. Eventually, may TRO. Siguradong hindi maaresto si Bato habang umiiral ang TRO. So, by the way, ang inutusang sumagot ay hindi si Bato, no? Kasi si Bato ang naghain ng petisyon. So, ang sasagot ngayon ay ang pamahalan. And then after that, after 72 hours, there will be another 72 hours for Bato to
to reply to the position of the government. So, Pero habang walang TRO, pwede siyang Arestuhin. arestuhin. okay. So, Din, kung may TRO para sa Supreme Court, mas mananaig ang local court kaysa international court, Din. Kung may TRO, mananaig ang order kasi ng Supreme Court sa mga law enforcers natin. Ayan. So, Yeah. pwede mabaliwala ang international court, ICC, yung kali arrest warrant pag may TRO ng Supreme Court. Pero huwag natin kalimutan yung TRO is only temporary, no? Kasi temporary restraining temporary. order eh. Oo nga pala. Restraining order. Ang TRO ng Unless- Supreme Court, ilang months yan, ilang... Ang validity. Oo, yan. Ilang years ba yan? Hanggang kailan? Perpetual ba yan? Sa bagay, temporary nga pala. The TRO is until the Supreme Court either lifts it Oh. or makes it permanent. So there are two options, no? Yung TRO ay pwedeng gawing permanent injunction or pwedeng i-lift ng Supreme Court yung TRO. Ayun. Pero ito ang isang tandaan natin. Opo. Nung si Digong ay arestuhin, tumakbo rin siya sa Supreme Court, Yes, humingi ng TRO, hindi pinagbigyan. In fact, hindi pa na-desisyonan yung kaso na yan. So may pag-asa pala ang Senator Bato de la Rosa. Ayan, TRO from Supreme Court. Then, Rani Aquino, sir, ayan, maraming sama sa yung lecture sa International Law 101. Thank you so much po, Thank you. Dean. Ang dami Thank you namin so much. natutunan. Ayun, ganun Thank pala you, yun. thank you, Ayan, thank you. Dean ng Graduate School of Law, San Beda University, Father Ranilo Aquino.